Kaliwas isang tama, kapal. Kapal. Pero hindi na maayos. Okay na po. Wala nang bala, wala nang load. Ayaw. Anong kahoy yan? Hindi mo na post, hindi mo na ano video. Anong kahoy to? Ayan ang sinabi ko sa iyo, mangga na tinamaan ng kidlat. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Agimat Testing. Bali nitong nakaraan niya ay nag-upload ako ng video patungkol sa iringan ni Agimat ng Mangyan at ni Ismatak Inatak. Pero ito ay agad ding humupa dahil doon sa video ko ay nag-comment si Commander Bantugan at pinag-ayos niya na raw yung dalawa. Kinausap na niya at para hindi na lumala ang iringan ng dalawang antingero. At ang inyong abang lingkod na si Vince Andre TV ay humingi rin ng pasensya doon sa isang live video ni Idol Ismatak Inatak. Ito ay dahil sa pagkuha ko ng ilang mga clip ng video niya sa YouTube at Facebook. Kaya tayo ay humingi ng pasensya at nagsabi na sa susunod ay magpapaalam na tayo kay Idol Ismatak Inatak. At hindi naman tayo nabigo dahil tayo naman ay pinatawad na ni Idol at okay na rin kami. So magandang senyalis ito para sa mundo ng lihim na karunungan. At isa lang itong patunay na walang gulo o away na hindi malulutas kapag ka nag-usap ng maayos ang magkabilang panig. So tara mga ka-horror at dumako na tayo sa highlights ng ating video. So bago nga dumating ang araw ng Kapaskuhan ay nagkaroon ng friendly testingan itong si Commander Bantugan, si Kabenjo at saka si Idol Ismatak Inatak. At ito ay ginanap sa Laguna. Bali maayos naman yung naganap na testingan nitong tatlo at makikita nyo naman sa video na in-upload ni Commander Bantugan at saka ni Idol Ismatak Inatak na talagang walang tensyon na nagaganap at masaya lang silang dinaraos ang testingan. Bali magpapakita lang ako sa inyo ng ilang clip na mga agimat na pumasa na kung saan ay ito ay umagaw ng aking atensyon dahil mahusay ang mga agimat na tinesting at nakapasa rito. Bali yung unang agimat na umagaw ng aking atensyon dito ay yung mutya ng kidlat. Ayon di umano kay Idol Ismatak Inatak, ito ay tumama sa isang punong mangga. At yun nga, nakakuha niya ito at pinatesting nga at si Kabenjo ang pumutok. At makikita naman natin sa video mga horror na talagang dalawang putok ay hindi ito tinamaan. So mahusay ang mutyang kidlat ni Idol Ismatak Inatak. Bali sa punto na ito ay sinalang na nga yung mutyang kidlat at yan na, puputokan na ni Kabenjo. So unang putok hindi tinamaan at uulitin pa yan. So yun, dalawang putok mga ka-horror, ano? Hindi tinamaan. Actually puputokan pa sana ng pangatlong beses. Kaso nawala na ng bala yung barel. Pero yun nga, may bisa na tagaliwas itong mutya ng kidlat na ito. Hindi tinamaan. Wala, hindi. Nakadalawang putok, hindi ko tumama. Maganda. Ano magkano? Ito. Bali yung pangalawang agimat o anting-anting na pumasa na talaga namang ako ay bumilib ay nanggaling pa rin kay Idol Ismatak Inatak. At ang tawag nga sa medalyong ito ay Santo Cristong Sinukuan. Ayon nga kay Ismatak Inatak, itong medalyon na ito ay tested na dahil na-testing na ito 2 beses at pasado. Pero sa pangatlong pagkakataon niya ay isasalang ulit ito ni Idol Ismatak Inatak para talagang masubukan ng bisa nito. At ang puputok dito ay si Kabenjo pa rin. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video. Kalapit di pa. Dito ka lang pang 100,000.
At yun nga mga ka-horror, pinutukan na ng isang beses ni Kabenjo yung medalyon. Patayan. Dito, akin na. Para sa pool din mo. Laglag siya eh. Hindi, pero tinamaan to. Oo, Tama, baka nayanig lang. Ha? Hindi. Walang tama pa. Walang tama. Hindi, wala At yun nga, kinumpirma naman nila na talagang tinamaan yung medalyon pero walang damage ito. So ito ay may bisa ng kabal. Bali papakita ko na rin sa inyo yung naging testingan before ni Idol Ismatak Inatak dito sa Santo Cristong Sinukuan nung ito ay pumasa. Bali dito sa puntungan na ito ay makikita natin na isinabit sa puno yung medalyon ng Santo Cristong Sinukuan. At ang baril na gagamitin dito ay revolver. Yan yung baril na gagamitin. So tingnan natin mga ka-horror yung gagawing testingan. So dito pinakita yung bala, no? At ilang sandali pa ay tututukan na ng baril ito at puputukan. Alam ko hindi tila magja-jam yung ano nito eh. Yung baril eh, hindi siya puputok. So parang itong Santo Cristong ito ay meron ding kakayanan ng pamigil, ano? Ayan, no? Tingnan niyo mga ka-horror. Parang ayaw pumutok eh yung baril. So yun, ano? Wala lang sounds kasi yung video ni Idol Ismatak Inatak. Hindi ko alam, baka merong music habang nagbibideo sila rito. Baka maka-copyright. So yun, ano, pumutok mga ka-horror, kitang-kita pero hindi naman tinamaan yung medalyon. So ito siguro yung isa sa sinasabi niyang na testing na itong Santo Cristong Sinukuan. So magaling din talaga itong medalyon na ito mga ka-horror. So isa lang ito sa pagpapatunay na itong si Idol Ismatak Inatak ay talagang mahusay rin na antingero. At yun nga, dumako na tayo sa talagang highlights ng testingan. Dahil dito sa testingan na isinagawa nga ni Kabenjo, Idol Ismatak Inatak at saka ni Commander Bantugan ay nagsalang mismo si Commander Bantugan ng dalawang agimat. Bali yung unang isinala ni Commander Bantugan ay ayon sa kanya ito ay bagong kasa o kakakasa lamang. At isasalang niya ito para ma-testing. At ang puputok dito ay si Kabenjo. Kapansin-pansin naman ang ginawang pagkarga ng mga orasyon at dasal ni Commander Bantugan doon nga sa unang isinalang niya na tetestingin. At ganoon din naman mapapansin nyo si Kabenjo na kinargahan din ito ng poder at sabi niya ay medyo malakas ang kapangyarihan ni Commander Bantugan kaya dapat ito ay kargahan niya rin ng pangontra. Bali sa puntungan na ito ay tetesting na ni Kabenjo yung unang isinalang ni Commander Bantugan at yun nga pinutukan na, no? Dito nga ay tinamaan yung unang agimat na isinalang ni Commander Bantugan. Actually hindi pumasa yung agimat na to, pero para kay Commander Bantugan ay okay nga lang daw dahil kakakasa nga lang daw nung gamit na ito. Talagang gusto niyang ipatesting.
Pero bumilib naman si Kabenjo sa pagkakagawa ng agimat na ito dahil napakahusay nga raw at napakaganda. Pero yun nga, hindi ito pumasa. So tingnan natin yung pangalawang isasalang ni Commander Bantugan. Pero ang isa sa talagang bumilib ako ay yung isinalang ni Commander Bantugan na San Benito. Actually, itong San Benito na to ay yun din mismo ang nakatato sa dibdib niya. Halos ngayon ko lang din kasi nakita ang medalyon na ito ni Commander Bantugan. Kumbaga, ngayon niya lang yata din ito inilabas. At yun nga, talagang nakakabilib dahil ang pumutok dito ay si Kabenjo pa rin. Pero sa dalawang putok na ginawa ni Kabenjo ay walang tumama. So talagang malupit itong medalyon na ito ni Commander Bantugan. At ang isa pang kakaiba sa medalyon na ito, ito ay kulay itim. Kasi normal naman sa medalyon na kulay tanso o kulay bronze ang nakikita natin. Minsan merong mga talagang yung mga antigo medyo umiitim din, pero ito parang likas na kulay itim siya. So talagang pasadya siguro ni Commander Bantugan ito yung ganitong klase ng medalyon. So talagang nakakabilib mga ka-horror. Kung ako naman ang tatanungin nyo mga ka-horror, kung ano ba ang masasabi ko o opinion ko patungkol dito sa medalyon ng San Benito na pumasa ni Commander Bantugan, isa lang ang masasabi ko. 101% naniniwala ako na talagang papasa ito. Bakit kamo? Sino ba naman ang antingero na magpapatato ng ganitong klase ng design sa kanyang dibdib kung ang medalyon na pinanggalingan ng design na ito ay pangkaraniwan lamang? So ibig sabihin hindi pangkaraniwang medalyon ng San Benito ni Commander Bantugan. Ito na siguro yung medalyon na pwede nating tawaging all-in-one. Kumbaga, pangontra sa masasamang elemento, pangontra sa bala, at iba pang mga patalim, pangpaswerte, at kung ano-ano pa. So, kakaibang mga dasal at orasyon siguro ang ikinarga ni Commander Bantugan dito. So, talagang nakakabilib. So yun nga mga ka-horror, at sana ay nagustuhan nyo ang videong isinyer ko sa inyo patungkol sa testingan na isinagawa ni Commander Bantugan, Kabenjo at ni Idol Ismatak Inatak. So paano pa mga ka-horror, hanggang dito na lang at samahan nyo kaming muli sa mga susunod pa naming video patungkol sa mga agimat. Maraming salamat po.